Tahimik ang pasilyo ng lumang apartment building sa Cubao. Alas 12 na ng hating gabi at tanging ugong ng lumang bentilador ni Mara ang maririnig sa loob ng kanyang unit. Nakahiga siya sa kama pero hindi pa rin mapakali. May kakaibang lamig sa hangin at parang may humahaplos sa kanyang batok tuwing dumadaan ang hangin mula sa bukas na bintana. 2 linggo pa lang siyang nakatira rito. Mura ang renta, maayos ang lugar pero simula kagabi may kakaibang naririnig siya. Mga yabag sa labas ng pinto. Mabagal. Maingat. Humihinto lang sa tapat ng unit niya at pagkatapos ay katahimikan. Akala niya noong una kapitbahay lang. Pero nang sinilip niya sa peephole, wala naman tao. Madilim lang ang pasilyo at tila kumikislap-kislap ang ilaw sa kisam, parang nag-aalangan kung mamamatay na. Kinabukasan, dumiretso siya sa trabaho. Pero habang naglalakad siya papunta sa terminal, napansin niyang may lalaking nakaitim na hoodie sa kabilang kalsada. Nakayuko, tila sinusundan ang bawat hakbang niya. Lumiko siya. Lumiko rin ito. Pumasok siya sa 7-Eleven. Paglabas niya, wala na. Napailing siya. Siguro pagod lang ako. Pero pag-uwi niya ng gabi, muling bumalik ang mga yabag. At kasunod noon, parang may kumaluskos sa pinto. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang cellphone, binuksan ang flashlight. Hello? May tao ba dyan? Walang sumagot. Binuksan niya ang ilaw at nanlamig siya nang makita na nakabukas ng bahagya ang pinto. Sigurado siyang isinara niya yon bago matulog. Dahan-dahan niyang sinara ang pinto, nilok at isinandal ang isang upuan. Nanginginig ang kamay niya habang bumabalik sa kama. Habang nakahiga, narinig niya ulit. Hindi na mga yabag na yon kundi boses. Mababa. Pabulong. Ang ganda mo, Mara. Napabalikwas siya. Sino yan? Tiningnan niya ang buong paligid pero walang tao. Tumakbo siya sa bintana. Nang sumilip siya palabas, sa kabilang gusali may aninong nakatayo. Nakatitig sa kanya. Parang lalaki. Naka-hoodie. At sa liwanag ng poste, kitang-kita niyang nakangiti ito. Sumara siya ng kurtina at napasigaw. Sa sobrang takot, tinawagan niya ang landlady. Ma'am Lita, may taong sumusunod sa akin. Kanina pa po. Pero malamig ang sagot sa kabilang linya. Miss Mara, wala ka bang kasama dyan? Wala po. Kasi anak, wala namang unit sa tapat ng apartment mo. Dati meron. Pero sinunog yun noong 2019. May nakatira kasi ron dati na lalaki. Tumigil siya. Hindi na nakapagsalita. Mula sa likod niya, muling bumukas ang pinto, dahan-dahan, parang may humahawak mula sa labas. At sa sandaling iyon, alam ni Mara. Hindi siya nag-iisa. 2 araw na hindi pumasok si Mara. Halos hindi siya makatulog mula ng gabing iyon, ang gabing muling bumukas ang pinto. Umaga na nang makatulog siya, at paggising niya, tila may malamig na pakiramdam sa loob ng apartment. May amoy na parang lumang kahoy at nasunog na tela. Pagtingin niya sa orasan, alas 3 ng hapon. Tahimik. Wala siyang naririnig pero pakiramdam niya may nakatingin sa kanya. Kinuha niya ang cellphone, nag-check ng TV app. May maliit siyang kamera sa sala na nakaturo sa pinto. Pag-rewind niya sa footage kagabi, tumigil siya sa gitna ng playback. May sandaling dumaan ang anino ng lalaki sa tapat ng pinto. Hindi malinaw pero ramdam niyang siya yon, ang lalaking naka-hoodie. Mabilis niyang pinatay ang video. Baka may nakapasok. Baka siya yung tumatahimik sa labas. Nang biglang tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Dahan-dahan niyang sinagot. Hello. Tahimik. Tapos may mahina siyang narinig. Hina. Malalim. Mabagal. Parang nasa kabilang pinto lang. Mara. Napahinto siya. Sino ka? Ang ganda mo pag natutulog. Kasunod noon, click, naputol ang tawag. Halos mabitawan niya ang cellphone. Mabilis siyang tumakbo sa pinto at nilagyan ng double lock. Tumawag siya sa security guard ng building, pero sabi nito, walang kahit sinong umakyat sa floor niya buong araw. Pagbaba niya kinabukasan, dinalaw niya si Aling Lita, ang matandang landlady. Tita, yung sinabi niyo. Tungkol sa sunog dati, totoo po ba? Tumango ito, tahimik. Yung lalaki ron dati. Si Lorenzo.
Medyo sira daw ang ulo. Sinunog niya yung sarili niyang kwarto matapos makipaghiwalay sa nobya. Lagi niyang binabantayan yung bintana kasi yun daw ang tanging daan palabas ng apartment. Patay na siya? Tanong ni Mara, nanginginig ang boses. Matagal na. Pero tita. Tumigil siya, halos hindi makahinga. Bakit may tumatawag sa akin gabi-gabi, tapos sinasabi niya na maganda ka raw pag natutulog? Singit ni Aling Lita. Napatigil si Mara. Paano nyo? Ngumiti ang matanda. Ilang beses na rin sinabi yan sa mga nakatira dyan bago ka. Lahat sila umalis agad. Pagbalik ni Mara sa unit, dala niya ang matinding kaba. Binuksan niya ulit ang CCTV app. Ngunit sa halip na live feed, may bago siyang nakita, isang recorded clip na hindi niya kinunan. Nakahiga siya sa kama, tulog, habang dahan-dahang bumukas ang pinto. May lalaking pumasok. Naka-hoodie. At lumapit sa kanya. Hanggang sa may kamay na humaplos sa buhok niya. Tapos dumiretso ang lalaki sa kamera, tumitig. At bago matapos ang video, bumulong ito. Hindi ako alis hanggat hindi mo ako nakikita. Napatakip si Mara ng bibig, nanginginig. Pinatay niya ang cellphone, sinara ang lahat ng ilaw, at humiga sa sulok ng kwarto, nanginginig sa takot. Pero mula sa dilim, narinig niya ulit ang ringtone. Unknown number. Ngayon, hindi lang boses ang narinig niya. Sa kabilang linya, tunog ng pintong bumubukas. Lumipas ang 3 araw na halos walang tulog si Mara. Tuloy-tuloy pa rin ang mga tawag, minsan 2:00, minsan 3:00 ng madaling araw, pero wala nang nagsasalita. Tanging hina na malalim at mabagal, parang laging nasa likuran lang niya. Naisip niyang umalis na lang, pero bawat subok niyang buksan ang pinto, parang may humaharang. Parang may bigat. Tuwing nilalapit niya ang kamay sa doorknob, biglang lumalamig ang paligid. Kaya't bumalik na lang siya sa kama, yakap ang unan, habang umiiyak sa takot. Isang gabi, habang nagbubunot siya ng sahig sa sala, napansin niyang may bitak sa dingding. Maliit lang noong una, pero nang tinanggal niya ang lumang wallpaper, napahinto siya. Sa ilalim ng kupas na pintura, may mga guhit. Mga bilog. Marami. At bawat bilog ay may tuldok sa gitna, parang mga mata. Nang masilayan niya ng maigi, halos manginig siya. May mga pangalan na nakaukit sa gilid ng mga mata. Erica. Jonah. Mariel. At sa pinakababa, Mara. Mabilis siyang umatras. Hindi niya alam kung paano napunta roon ang pangalan niya. Pinahid niya ang pader pero hindi natatanggal. Mas lalo lang lumalalim, para bang sinusulat pa rin ito habang nakatingin siya. Maya-maya, tumunog ang cellphone niya. Muling unknown number. Pinatay niya agad. Pero kahit naka-off, nag-vibrate pa rin. Sa screen, may bagong mensahe. Nakikita kita. Bumigat ang hininga ni Mara. Kinuha niya ang martilyo at sinubukang sirain ang pader. Isang hampas, 2 hampas, hanggang sa may tumama sa loob. Tulad ng kahon. Dahan-dahan niyang tinanggal ang semento. At mula sa loob, may lumaglag na frame ng litrato. Luma. Sunog ang gilid. Sa loob ng larawan, may babaeng nakaupo sa kama, hawak ang cellphone, at sa likod nito, may lalaking naka-hoodie. Napaatras si Mara. Siya yung babae sa litrato. Parehong-pareho ang kwarto. Parehong kama. Parehong kurtina. Habang nakatitig siya sa larawan, biglang narinig niya ang langit-ngit ng pinto. Dahan-dahang bumukas. At sa pagitan ng siwang, may mata na sumilip, dilaw, at parang walang puti. Huwag kang aalis, sabi ng boses. Hindi pa tayo tapos. Mabilis niyang sinara ang pinto, nilock, at umatras sa sulok. Tumakbo siya sa bintana, pero mula roon, nakita niya ang mga mata, nakaukit din pala sa labas ng pader ng building, nakatingin lahat sa kanya. Humahagulgol na siya. Hindi na niya alam kung gising pa ba siya o bangungot na. Muling tumunog ang cellphone. Ngayon, video call. Pagbukas niya, nakita niya ang sarili niyang mukha sa screen, pero hindi sa harap ng kamera. Kundi mula sa labas ng pinto, na parang may nakatayo sa hallway, hawak ang phone, at binibidyo siya mula roon. Mabagal na tumingin si Mara papunta sa pinto. Sa ilalim ng siwang, may mga anino ng paa. At mula sa kabila, maririnig niya ang pabulong. Umiti ka naman, Mara. Maganda ka pag natatakot. Madaling araw.
Basang-basa ng pawis si Mara, nakayakap sa sarili, nakaupo sa sahig. Ilang oras na siyang hindi gumagalaw. Sa harap niya, ang cellphone, nakapatay, pero paminsan-minsan ay ilaw ng kusa, parang may tumatawag kahit wala. Sa bawat pagdilat niya, para bang may aninong dumadaan sa gilid ng mata niya. Hindi niya alam kung may kasama pa siya sa loob ng apartment, o kung isip na lang niya ang kalaban niya ngayon. Ngayon, may kakaiba siyang narinig mula sa banyo. Parang patak ng gripo. Pero nang tumingin siya sa ilalim ng pinto, may dumaloy na tubig, itim. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa salamin, may nakasulat gamit ang tubig na parang dugo. "Bumalik ka na, Mara." Umurong siya. Bumalik saan? Bulong niya, nanginginig. Ngunit sa salamin, unti-unting lumitaw ang imahe ng isang lalaki sa likuran niya. Naka-hoodie. Nakatayo lang. Humihinga ng malalim. Pagharap niya, wala naman. Pagtingin niya ulit sa salamin, mas lumapit na ito. At sa isang iglap, tumulo ang dugo mula sa mata ng refleksyon. Napasigaw siya. Tumakbo palabas ng banyo at napaupo sa sahig, nanginginig. Nakita niya sa mesa ang lumang frame ng litrato na nahukay niya kahapon. Tiningnan niya ulit at doon niya napansin may pangalawang larawan sa likod ng lumang papel. Maingat niyang hinugot. Isang AC picture, luma, kupas. Nakaukit sa likod. Lorenzo Vimara, 2019. Nanlaki ang mata niya. Hindi niya maalala kung sino si Lorenzo. Pero habang pinagmamasdan niya ang mukha ng lalaki, may pamilyar sa mga mata nito. Yung dilaw na tingin. Yung malamig na ngiti. Nanginig ang kamay niya. Hindi. Impossible. Pero sa sulok ng utak niya, may mga alaalang kumikislap. Mga piraso ng alaala. Isang kwarto, usok, apoy, sigawan. Isang lalaking nagmamakaawa. "Huwag mo akong iwan, Mara." Tapos ang sumunod, liwanag ng apoy. Nang dumilat siya, umiiyak na siya. Hindi niya alam kung panaginip iyon o alaala. Pero sigurado siya sa isang bagay, nakasama niya si Lorenzo dati. Biglang may kumatok sa pinto. 3 beses. Mabagal. "Lorenzo." Mahina niyang sabi. Walang sagot. Pero mula sa kabila, may boses na halos pabulong. "Hindi ka umalis, di ba? Nandito ka pa rin sa atin." Lumapit siya sa pifo. Madilim. Pero may ilaw mula sa dulo ng pasilyo. At sa ilalim ng liwanag, may lalaking nakatayo. Naka-hoodie, nakatingala, hawak ang cellphone. Nakatingin diretsyo sa pifo. At habang pinagmamasdan niya, ngumiti ito. Tumakbo si Mara sa banyo, tumingin sa salamin. At doon niya nakita, sa likod ng refleksyon. Pareho silang nandoon. Siya at si Lorenzo nakangiti magkatabi. Parang larawan. Sa takot, hinampas niya ang salamin. Nabasag ito. Pero sa bawat piraso ng basag na salamin, may mga mata na tumingin pabalik sa kanya. Lahat si Lorenzo. Lahat nakangiti. Napasigaw siya, tumakbo palabas ng kwarto. Ngunit bago siya makarating sa pinto, may bumulong sa tenga niya. "Mara, di mo ba naalala? Sinunog mo ako." Tumigil siya. Tiningnan ang pinto. At sa doorknob, may marka ng daliri itim parang paso. Ang buong apartment ay amoy usok at lumang abo. Hindi na malaman ni Mara kung gising pa ba siya o matagal ng tulog. Ang paligid ay parang nag-iba, minsan normal, minsan kulay abo, minsan parang natatakpan ng ulap ng alikabo. Sa bawat paghinga niya, naririnig niya ang pagsinghap ng apoy. At sa bawat hakbang niya, may kasunod na yabag. Mabagal. Mabigat. Parang mula sa ilalim ng sahig. Lumapit siya sa bintana. Sa labas, parang wala ng ibang unit, puro pader, puro dilim. Sinubukan niyang tawagan si Aling Lita, pero walang signal. Pagharap niya, nakasulat sa dingding sa ibabaw ng kama. "Bumalik ka na." Napaupo siya. Umiiyak. "Anong gusto mo sa akin, Lorenzo?" Sigaw niya. At mula sa dilim ng hallway, sumagot ang boses, malamig, basag, at puno ng sakit. "Gusto ko lang matapos mo ang sinimulan mo." Lumabas siya ng kwarto. Sa pasilyo, nagbabaga ang mga pader. Tila muling nauulit ang gabing nasunog ang lumang unit. Mula sa kabilang dulo, lumitaw ang lalaking naka-hoodie.
Sunog ang balat, punit ang mukha at ang mga mata ay dilaw parang apoy. Naalala mo na ba? Dahan-dahang umatras si Mara. Hindi ko sinadya. Bulong niya. Ngumiti si Lorenzo. Sinabi ko na noon, wag mo akong iwan. Pero ginawa mo pa rin. Lumapit ito, bawat hakbang ay nag-iwan ng marka ng apoy sa sahig. Sumigaw si Mara. Nasunog ka dahil sa'yo. Hindi ko gustong mamatay ka. Hindi ako namatay, sabi nito, lumapit pa. Ikaw din. Natigilan si Mara. Anong ibig mong sabihin? Itinuro ni Lorenzo ang paligid. Wala ka na ring lumabas dito. 3 taon na mula nang magkasunog. Akala mo nakatakas ka. Lumapit siya sa salamin sa dingding. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili, pula ang balat, sunog, basag ang mukha. Wala siyang anino. Ang cellphone na hawak niya, nag-vibrate. Sa screen, Miss Mara, condolence po. Nasunog ang building kagabi. Hindi na siya makagalaw. Namilog ang mata niya, unti-unting nauunawaan ang lahat. Matagal na pala siyang patay. Ang mga yabag, ang boses, ang mga tawag, hindi galing sa multo. Siya pala ang multo. At ang lalaking sinusundan niya noon, si Lorenzo, ay matagal nang sumuko sa kanya. Pero siya, hindi pa rin makaalis. Ngayon, magkatabi silang nakatayo sa ilalim ng ilaw. Tahimik. Walang apoy, walang usok. Tanging lamig ng kamatayan at katahimikan ng mga kaluluwa na ayaw umalis. Ngumiti si Lorenzo. Ngayon, pwede na tayong sabay. At habang bumabagsak ang abo mula sa kisam, sabay nilang hinawakan ang pinto. Ang huling yabag. Pagbukas, liwanag. At pagdating ng umaga, dumating ang mga rescuer. Sa lumang apartment at lorry, may natagpo ang 2 katawan, magkahawak kamay. Isang lalaki at isang babae, parehong nakangiti. At sa pader sa likod nila, may nakasulat sa abo. Sa wakas, nakalabas na kami.